Noong March 2, 2006, may isang kakaiba at nakakakilabot na kwentong nangyari sa isang lugar sa Argentina. Ito ay patungkol sa isang pulis na nawawala. Nung pinuntahan nila yung lugar kung saan huli ito nagpunta, ay nakita nila yung mga bakas ng yapak nito at nagpakilabot ito sa kanila nung sinubukan nila tong sundan. Maraming mga paranormal at nakakakilabot na tayong kwentong narinig, pero bihirang-bihirang manggaling yung mga kwento na to sa isang police officer. Sa sobrang trauma ng pulis na to matapos ito mangyari, ay napilitan siyang umalis sa pagpupulis. Maraming mga tao ang hindi maniniwala sa kwento na to, pero subukan nyo lang siya sa atin at tapusin tong kwento. At kayo nang bahalang humusga sa comment section kung anong hayop, tao, alien o nilalang man yung nakita ng pulis nung gabi na yon na nagdulot sa kanya ng matinding takot na nagtulak naman sa kanyang umalis sa serbisyo. Tandaan din natin na ang bansang Argentina ay bansang matatagpuan sa South America na siyang pinamumugaran ng mga kwentong paranormal. Kaya kung kagaya kitang mahilig makinig sa mga ganitong uri ng content, mga horror, mystery, mga solved and unsolved cases, ay ilike mo na tong video na to and don't forget to subscribe. Simulan na natin ang kwento. Pasado alas 7 ng gabi noong March 2, 2006, si Luis Sergio Pucheta, isa siyang korporal sa La Pampa Police Department sa Argentina, ang naatasang magpatrolya sa lugar na tinatawag na El Cruz de las Cañas. Ito ay isang napakahabang kalsada na may makakapal at matataas na damuhan at mga puno sa kanan at kaliwa. Wala namang masyadong tao dito at wala ring nakatira, pero kaya ito binabantayan ng departamento nila dahil maraming mga poachers ang pumupunta sa lugar na to o mga illegal na mangangaso galing sa iba't ibang city sa Argentina. Pumapatay at nanguhuli yung mga to ng mga ibon, pusa, unggoy, at ibinebenta nila to sa black market sa malaking halaga. Itong si Corporal Pucheta o tawagin na lang nating Luis, nagpapatrolya siya lagi sa lugar na to gamit yung motor niya. Makalipas ang ilang oras na pag-iikot, sa kahabaan ng kalsada ay nakakita siya ng 2 pulang ilaw na sa tingin niya ay ilaw ito sa likod ng sasakyan. Kaya naman binagalan niya lang yung pagpapatakbo ng motor niya habang sinusundan to, habang naghihintay din ang mga susunod na mangyayari. At ilang minuto pa lang yung lumilipas, yung sasakyan na to ay lumiko sa damuhan na alam niyang wala namang kalsada. Dito niya nakumpirma na mga poachers nga yung mga to, siguro nakita siya na pulis siya, kaya naman lumiko to sa damuhan para makapagtago. Nagmadali siyang pumunta dun sa damuhan kung saan ito lumiko. Pinarada niya yung motor niya, bumaba siya dito at kinapitan niya na yung baril niya. Mula dito ay dahan-dahan siya naglakad papunta dun sa damuhan kung saan lumiko itong sasakyan. At pagdating niya dun sa parte ng kalsada kung saan sa tingin niya dun lumiko yung sasakyan, ay nagtataka siya dahil yung mga damo dito ay hindi nakabagsak. Wala siya dito makitang marka na may pumasok ditong sasakyan. Tumingin din siya sa lupa at naghanap siya dito ng mga marka ng gulong ng kotse, pero wala talaga siya makita dito. Pero sa isip niya siguradong sigurado siya na dito lumiko yung sasakyan na yun. Kaya't ang ginawa niya ay tumayo lang siya dito at pinakinggan niya maigi yung paligid kung may maririnig siya dito mga nag-uusap o kaya naman makina ng sasakyan. Pero sa mga makalipas na mga minuto ay narinig niya lang yung mga ibon, mga insekto, habang inaalala yung 2 pulang ilaw na nakita niya na sigurado siyang ilaw sa likod ng isang sasakyan. Dahil wala din namang ibang pwedeng pagmulan to. Imbis na maghintay at walang gawin ay rumadyo siya sa istasyon nila. Sinabi niya dito yung lokasyon niya at humingi siya dito ng backup. Pagkatapos ito ay pinasok niya yung makapal na damuhan kung saan tingin niya pumasok yung sasakyan. Dito ay hinahawi niya yung mga sanga ng puno, mga damo, habang yung isang kamay niya ay nakakapit pa rin sa baril niya. Makalipas ang ilang minutong paglalakad dito, nalagpasan niya na yung makakapal na damuhan at nandun na siya sa lugar na kung saan may makakapal naman na puno. Nakakita siya dito ng isang makintab na kulay na kung saan naisip niya ito na yung sasakyan na sinusundan ko. Kaya ito makintab dahil nagre-reflect yung ilaw ng buwan sa sasakyan. Nagtago muna siya sa mga puno dito at nakinig kung may mga taong mag-uusap-usap dito. Makalipas ang ilang segundo ay lumabas na siya dun sa pinagtataguan niyang puno at nung nakatayo na siya sa ilaw na nakita niya ay hindi niya magalaw yung katawan niya. Sa segundo na yun ay narealize niyang hindi talaga sasakyan yung sinusundan niya. Yung nakita niya dito ay nagpakilabot sa kanya. Hindi niya rin magalaw yung katawan niya basta nakatayo lang siya dito. Nagsimulang lumakas yung tunog ng mga hayop at insekto sa paligid niya. Nagsisimula na siya magpanik kaya naman sumigaw siya. Sa pagtataka niya naibuka niya yung bibig niya pero walang tunog na lumabas dito. Makalipas ang ilang minuto, yung off-duty na pulis, kasamahan at kaibigan nito ni Luis, patulog na sana siya noong mga oras na yon nung nagsimulang mag-ring yung cellphone niya. Pagtingin niya ay si Luis pala yung tumatawag sa kanya.
Nagtaka siya dahil bihira naman ito gumamit ng cellphone lalo pag naka-duty to. Kaya naman sinagot niya to at tinanong niya to kung bakit ito napatawag. Pero hindi sinagot ni Luis yung tanong niya. Ang narinig niya lang dito ay napakalamig at may iisang tonong mga salitang, "Pumunta ka sa Las Cañas. Alam mo na kung anong gagawin." Nagtaka siya ngayon sa mga sinabi nito pero bago pa siya makapagtanong ay namatay na yung tawag. Makalipas ang ilang minutong paulit-ulit niya itong tinatawagan pabalik, hindi naman ito sumasagot. Kaya't ang ginawa niya ay tumawag siya sa istasyon nila at tinanong niya yung mga pulis dito kung nasaan at kung ano ba nangyari kay Luis. Pero ang sabi sa kanya ng mga to ay nasa Las Cañas to, nababahala din daw sila dahil ilang beses na nila itong sinusubukan radyohan. Hindi ito sumasagot pabalik. May mga pulis na naman na umalis papunta sa lokasyon nito. Ang huling report nito sa kanila ay humihingi ito ng backup dahil may nakita daw siyang kahina-hinalang sasakyan dun sa lugar na ang tingin niya ay mga poachers kaya susundan niya to. At nung dumating na nga yung mga pulis dun sa Las Cañas, 3 sasakyan ng mga pulis yung dumating dito dahil corporal nila yung humingi ng backup. Nandun na sila sa kalsadang sinabi ni Sergio yung lokasyon niya. Nakita na nila yung motor nito nakaparada pero hindi nila makita sa paligid nito si Luis. Sinubukan nila tong radyohan ng ilang beses pero kagaya ng una, hindi ito sumasagot. Sinubukan nilang lakarin yung paligid ng kalsada sa paligid ng motor nito. Pumasok na rin yung ilang mga pulis dun sa damuhan at dito ay nagtaka sila dahil nakita nila yung ibang mga gamit ni Luis. Nakita nila yung radyo at baril nito na naka-disassemble at nakakalat sa lupa. Isang bagay na pinagtataka nilang lahat, bakit niya to ginawa. Sa paligid nito ay naghanap sila ng palatandaan o senyales kung saan ito pumunta. At dito ay nakakita sila ng mga yapak ng sapatos ni Luis. Kaya naman yung mga pulis na to ay sinundan yung mga yapak na yon na mukhang patungo sa kalaliman ng mga puno. Ang kaso nga lang, nung mga nasa 100 talampakan na nilang sinusundan, yung mga yapak na yon ay may napansin sila nakakapagtaka at nakakakilabot na bagay. Yung mga bakas ng kanan at kaliwang yapak ni Luis ay palayo ng palayo yung pagitan nito. Pero naisip ng mga pulis, siguro tumatakbo siya, kaya medyo malayo yung yapak ng kanan at kaliwa niyang paa. Pero sa patuloy pa nilang pagsunod dito, siguro mga 4 na kilometro na nila tong sinusundan. Dito ay patuloy pa rin lumalaki yung distansya ng mga yapak na to. Nung una ay nasa 5 talampakan pa lang yung pagitan, umabot na ito ng 10 talampakan, 15, at umabot na sa puntong 20 talampakan na yung pagitan ng mga yapak nito. Ito na yung mga puntong hindi na alam ng mga pulis kung yapak pa ba ng corporal nila o kung yapak pa ba ito ng isang tao. Dahil sa laki ng pagitan nito kahit tumatakbo ka pa o tumatalon ay imposible itong magawa ng isang tao. Sinubukan balikan ng mga pulis yung mga yapak kung meron ba silang hindi nakita dito pero wala talaga silang makitang ibang mga yapak. Kundi makikita nila yung kaliwang paa na yapak ng sapatos at yung kasunod nito na kanan na yapak ay 20 talampakan na yung layo. Na para bang galing ito sa napakatangkad at hindi normal na laki ng isang tao. Hindi na nagkikwentuhan yung mga pulis habang sinusundan nila to dahil noong mga oras na yon ay hindi na rin nila alam kung ano ba yung nasa dulo nung sinusundan nila. Hanggang sa nakarating na sila sa isang maisan kung saan naputol yung mga yapak na para bang hinakbang ni Luis yung kanan niyang paa at bigla na lang siyang nawala dahil hindi na to nasundan. Sa mga makalipas na oras umabot na ng madaling araw ay patuloy sila nag-iikot sa huling hakbang na yon pero hindi na talaga nila nakita yung kasunod. Mga 2:00 ng madaling araw ay umulan dito ng napakalakas kaya naman napilitan silang itigil muna yung paghahanap dito. Ang isa pa sa pinagtataka ng mga pulis ng mga oras na yon ay wala silang mga nakitang senyales na may naging sasakyan o dumaang sasakyan doon sa lugar kaya di rin nila alam kung ano ba talaga nangyari sa corporal nila. Bukod pa rito ay hindi rin nila mapaliwanag yung mga yapak na yon na napakalayo ng mga pagitan. Hanggang sa nag-4 na nung hapon, so March 3 na, mahigit 18 oras na ang nakakalipas mula nung nawala si Corporal Pucheta. May isang farmer na nag-iikot dun sa maisan niya. Ang layo nito ay halos 20 kilometro kung saan natagpuan yung motor ni Luis. May nakita siyang kulay itim na bagay o hayop na nakaupo sa dulo ng property niya. Kaya naman dahan-dahan niya itong nilapitan. At habang papalapit siya dito, doon niya na-realize na isang tao pala itong nakaupo sa isang putikan. Nakayuko lang ito at nakayakap sa tuhod niya at dito niya nalaman na naka-uniforme pala to ng pulis. Kaya naman kinausap niya to kung ano nangyari sa kanya, okay lang ba siya, paano siya napunta sa lugar na yon. Dahil napakalayo nung farm niya sa main road ng lugar. Napakabihira niya magkaroon ng bisita dito at lahat ng mga to ay may sasakyan. Ilang beses niya to sinubukang kausapin pero hindi ito gumagalaw. Basta nakayuko lang ito habang nakadilat yung mga mata.
Kaya naman napilitan na siyang tumawag sa emergency line at sinabi niya dun sa dispatcher na may pulis na nakaupo dito sa farm ko, hindi ko makausap, di siya gumagalaw. Hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya at kung paano siya napunta dito. Makalipas ang ilang minuto ay nagdatingan na yung mga pulis dun sa farm at napag-alaman nga nila na ito pala si Luis Sergio Pucheta, 31 years old at isang korporal na nai-report na nawawala nung gabi bago yung araw na yon. Sinubukan siyang kausapin maging ng mga pulis at paramedics pero hindi pa rin to gumagalaw. Kaya naman pinatawag nila yung chief ng istasyon nito, kaya dumating dito si Ricardo Bodox, Juan Domingo Perez, pati yung head of regional unit nila na si Roberto Ayala. At dito ay nakausap na nila si Luis, napayakap ito sa boss niya. Hindi ito makapagsalita at iyak ng iyak. Naisip nila baka kinidnap to at pinahirapan ng mga poachers kaya ganito siya umasta. Kaya naman dinala siya kagad sa ospital. Wala naman silang nakitang sugat sa katawan niya. Pero ayaw niya magpa-check sa mga nurse at doktor. Umiiyak din siya kapag maingay yung paligid niya at natatapatan siya ng mga ilaw. Pero makalipas ang ilang oras na pagpapakalma sa kanya, ay pumayag din itong ma-examine ng mga doktor. Walang nakitang sugat sa katawan niya, wala naman siyang bukol o hiwa. Ang napansin lang ng mga doktor ay napakarami niyang paso sa talampakan niya. At sa kabila ng malalakas na ulan bago siya matagpuan dun sa farm, ay tuyong-tuyo yung katawan at damit niya. Hindi ito mapaliwanag ng mga kasama niya pati ng chief nila kaya naman tinanong na siya. At dito ay sinabi ni Luis yung isa sa mga hindi kapanipaniwalang kwento na narinig ng mga pulis na yun. Kahit maging si Luis nga ay hindi makapaniwala sa kinikwento niya. Pero wala siyang pakialam kung maniwala man yung mga tao, doktor, kasamahan niya sa mga sinasabi niya. Pero yun talaga, yung naranasan niya. At ito, yung mismong pagkakakwento ni Luis. Nung lumabas na siya dun sa punong pinagtataguan niya para harapin kung sino man yung mga taong nakasakay dun sa sasakyan, dun niya na-realize na wala talagang sasakyan siyang sinusundan. Yung bagay na nakita niya sa punuan na yon ay nagpakilabot sa kanya dahil may nakita siya ditong 4 na pulang mata. Hindi niya alam kung galing ba yun sa 2 tao o 2 hayop. Nakatitig lang sa kanya yung 4 na mga pula na mata na to at nagsimula itong maglakad papalapit sa kanya. At dito niya na naaninag kung ano ba yung itsura ng mga to. Narealize niyang yung mga mata na yun ay hindi galing sa hayop o tao, kundi mata ito ng isang nilalang na hindi niya pa nakikita. Dito niya nakita yung 2 nilalang na sobrang payat. Kulay gray yung buong katawan nito. May malaki at mahaba itong ulo at mga payat at mahahaba ding daliri. Ang isa pa sa pinakakinalabutan siya habang naglalakad yung mga to papalapit sa kanya ay hindi ito kumukurap. Kaya't ang ginawa ni Sergio ay sumigaw siya sa sobrang takot. Pero nung naibukan niya na yung bibig niya ay walang boses na lumabas dito. Nagsimula na siya magpanik lalo na nung narealize niya na hindi niya maigalaw yung buo niyang katawan. Makalipas ang ilang segundo ay nagsimulang gumalaw yung katawan niya at mga kamay niya na para siyang sumasayaw pero hindi niya makontrol yung mga to. At huminto yung mga kamay niya habang nakataas yung mga to at nakabaluktot at nagsimulang tumakbo yung katawan niya palayo dun sa 2 nilalang nang napakabilis pero paatras. So nakaharap pa rin siya dito sa 2 nilalang na to habang hinahabol siya at yung mga paa niya ay patuloy lang sa pagtakbo papalayo. Habang nangyayari to, yung isang kamay niya ay kinuha yung cellphone niya at tinawagan niya yung kaibigan niya sa trabaho. Ayun yung kaibigan niyang off-duty nung araw na yon. At nung sinagot na ito at tinanong siya kung bakit siya napatawag, at dito ay nagsalita siyang, "Pumunta ka sa Las Cañas. Alam mo na kung anong gagawin." Pagkatapos ito ay pinatay na nung kamay niya yung tawag na yon. Pagkatapos ay kinuha niya naman yung radyo niya. Dinisassemble niya to. Pagkatapos ay kinuha niya yung baril niya. Dinisassemble niya rin to. Tandaan natin mula nung segundong tumakbo yung paa niya ng paatras, ay hindi niya nakontrolado yung katawan niya. Doon niya naisip kung sino o ano man tong 2 nilalang na nasa harap niya ay kinokontrol yung katawan niya at pinaglalaruan siya. Nung mga segundong na-disassemble niya na yung baril niya, biglang humupa yung panik at takot niya at nagkaroon na siya ng kontrol sa katawan niya. Kaya tumalikod na siya dito sa 2 nilalang na to at nagsimula na siyang tumakbo. Pero hindi pa man siya nakakailang hakbang ay nakaramdam siya ng napakalakas na puwersang tumulak sa likod niya at nakita niyang nakalutang pala siya na mas mataas pa sa mga puno dun sa paligid. Hindi pala siya tinulak nung 2 nilalang na yun kundi binuhat siya at makalipas ang ilang segundo niya dun sa itaas ay binibitawan rin siya ng mga to. Pagbagsak niya ay naitukod niya yung kanan niyang paa pero bago pa man niya maihakbang yung kaliwa niyang paa ay binuhat na ulit siya ng mga to. Inilipad siya sa itaas at binagsak ulit siya. Ginawa sa kanya to ng paulit-ulit na hindi niya na mabilang kung ilang beses. At habang nangyayari to, ay nagsimula siya makaramdam ng mga init at paso sa mga talampakan niya. Alam ng mga nilalang na yon na gusto niyang tumakbo at tumakas, pero patuloy lang siyang pinaglalaruan ng mga to.
Ang kasunod na naalala niya nangyari ay tumatakbo na siya sa isang malawak na maisan at naisip niya mukhang tinigilan na siya ng mga nilalang na to. Huminto siya sa pagtakbo, tumingin siya sa likod niya at ang tanging nakita niya dito ay mga matataas na damo at mga mais at wala na dito yung mga sumusunod sa kanya. At nung nagsimula ulit siyang tumakbo, humarap siya sa harapan niya, wala na siyang ibang makita dito kundi puro itim. Sobrang dilim ng paligid niya, wala na siyang lupang tinatakbuhan, wala na mga damo at mga mais, wala nang langit, buwan at mga bituin, kundi sobrang dilim lang kahit saan siya tumingin na para bang nasa dulo na siya ng kalawakan. At sa kakaikot niya ng tingin sa paligid niya para hanapin yung daan, nakakita naman siya dito ng 2 pulang mata na papalapit sa kanya. At ayun na yung huli niyang naaalala, hindi niya alam kung nawalan ba siya ng malay matapos nito. Basta't ang kasunod niya ng nakita ay nakaupo siya dun sa putikan malapit sa maisan. Nakakita siya ng mga farmers sa paligid niya at napakaraming mga pulis. At nung nakita niya yung chip niya dito ay napayakap siya at nagsimula na siyang umiyak. Hanggang sa nakabalik na siya sa sarili niya, nandun na siya sa ospital at nagsimula na siyang magkwento. Sinubukan nila ipakonsulta si Luis sa mga eksperto para malaman nila kung may sakit ba siya sa pag-iisip. Pero nag-negative siya sa mga test na yon. Wala naman nakitang sakit niya sa utak o kahit problema pa sa pag-iisip. Mula nung nangyari to kay Luis ay hindi siya nangumbinsi ng mga taong maniwala sa kanya. Basta't sinasabi niya lang kung ano na experience niya at kayo nang bahala kung maniniwala kayo o hindi. Dahil sa traumang nakuha ni Luis sa pangyayari na to, ay umalis siya sa pagpupulis at naghanap na lang siya ng ibang trabaho. Hati ang opinyon ng mga tao sa kwento na to. Sabi nung iba, ito daw ay patunay na meron talaga mga humanoid na pag-alagala sa mundo natin. Yung iba naman ay kinonekta ito sa mga kwento patungkol sa alien. Pero ano't ano pa man ang paniniwala nyo sa pangyayari na to, ay hindi natin maitatanggi na ang kwento na to ni Luis Sergio Pucheta ay ang isa sa tinuturing na kapanipaniwalang karanasan patungkol sa ibang mga nilalang na gumagala-gala at naninirahan din sa mundong ginagalawan natin. Mag-iwan na lang kayo ng comment kung ano sa tingin nyo yung nilalang na nakita ni Corporal Luis Sergio Pucheta nung gabi na yon na nagdulot sa kanya ng matinding takot na umalis pa siya sa pagpupulis. Mag-iwan na lang kayo ng comment kung ano masasabi nyo sa kwento na to. Magkita-kita na lang tayo sa susunod na kwento.